Okay, so good evening. Ito na yung video ng calculating molecular formula given molar mass. Ito yung para kay Aimee and Angeline. So for now, recap muna tayo ano nga ba ang molecular formula. So gawin muna natin example ang ating maring glucose, si C6H12O6, yung lagi natin kilala. So, ito na mismo yung kanyang molecular formula. As in, siya na yan. Hindi natin yung pakikilaman. So, pag sinearch natin kasi sa YouTube, di ba lagi may nalabas na empirical formula? Ang empirical formula, lagi siyang simplified na molecular formula. So, again, ito si molecular formula. Isi-simplify lang natin yan. Paano nga ba natin yan isi-simplify? So, syempre, isi-simplify lang natin yung subscripts. So, di ba ang value nito? 6, 12, and 6. Anong GCF kaya nilang tatlong numbers? Or, ano kaya yung pinakamalaking value na number na pwede nating i-divide sa kanila? Sa isa't isa. So, syempre, yan ay 6. Divide natin ito sa 6. Ito din, at ito. So, pag dinivide natin, so C, 6 divided by 6, 1. H, hydrogen. 12 divided by 6, 2. Oxygen, 6 divided by 6, 1. Pero, syempre, di ba, ang rules nga natin sa math, kung may exponent na 1, automatically invisible na siya. So, tatanggalin na natin sila. Kasi, same rule lang siya sa subscripts. Once na ang subscript ay 1, magi-invisible na siya automatically. So, ito, isusulat na lang natin siya na CH2O. So, ito ang ating empirical formula. So, punta na tayo doon sa mismong topic. Calculating molecular formula given molar mass. Ano nga bang kailangan nating hanapin doon sa molecular formula na yan? Ang kailangan natin dyan hanapin ay yung molecular mass. Paano natin gagawin yun? Gagawin natin ngayon. So, bigay tayo ng example. Panibagong example. For example, barium chloride. So, obviously, ito ay BaCl2 yata. Ito nga. BaCl2. Ano nga bang gagawin natin dito? So, kailangan natin makalculate to para makuha natin ang molecular mass. Kailangan natin i-calculate ang kanilang molecular formula para makuha natin yung molecular mass. So, ngayon, para makuha natin yung molecular mass, pinauna natin kailangan gawin ay kunin natin yung molar mass ng kada element. Molar mass. Ilan elements nga ba nandito? So, di ba dalawa lang? Barium at chlorine. So, kailangan lang natin ng dalawang molar mass. So, ano nga ba tong molar mass na to? Kanina pa ako pa ulit-ulit dyan. So, ang molar mass, itong value na nandito sa taas na to. Ayan. Yung makikita mo dito sa standard atomic weight. Yan. Yung pinaunang digit lang, yung pinaunang set of numbers lang na nandito kukunin natin. So, kung as you can see, ang kukunin lang natin dito, 1.0080 o kaya tatanggalin na natin yung 0 doon, gagawin na lang natin siyang 1.008 sa hydrogen. Pero, ang hinahanap naman natin dito
barium and chlorine. Dito natin lalagay yung barium at dito naman si chlorine. Hanapin lang natin sa periodic table ang kanilang molar mass. Pinapatulog na ako ng cellphone ko. So, ang molar mass ng barium ay 137.33. Tapos, ang molar mass ng chlorine ay 35.45. 45. Ngayon, para makalculate natin itong molar masses nila, kailangan natin kunin yung subscripts. So, ito ay BaCl2. Ang subscript ng barium ay obviously, siya ay automatically 1 since invisible. So, yan ita-times natin sa 1. Ang subscript naman ng chlorine, obviously, 2. Yan. Pag-times lang natin sila. So, ito, automatically, 137.33. Tapos, ito naman, 70.9. Ngayon, para ma-finalize natin to, pag-plusin lang natin sila. 137.33 plus 70.9. So, kunin nyo na inyong mga calculator, labas nyo na, calculate natin to. 137.33 plus 70.9. Ang value natin ay 208.23. So, in conclusion, ito na ang ating molecular mass. Yan lang ang proseso. So, para hindi malito, pagbigay pa tayo ng isa pang example. Gawin naman natin ay mga tatlong elements. Kaya ternary compound kung tawagin. Okay. Ang gamitin naman natin ay potassium dichromate. Ang molecular formula ng potassium dichromate ay K2 chromium 2 oxygen 7. Again, ang goal lang natin dito ay makuha ang kanyang molecular mass. So, ulitin lang natin po yung proseso. Kukunin lang natin yung molar mass. Gawin na lang natin tong mm kasi nakakatamad na magsulat. Since tatlo yung kanyang elements, tatlo din na ilalagay natin dito. Kasi tatlong kukunan natin ng molar mass. So, ang molar mass ng potassium ay 39.098. So, ito yung potassium is equals to 39.098. Ang molar mass naman ng chromium ay 51.996 ba? 0.996. Yan. Tapos, ang molar mass ng oxygen, yan ay 15.99999.
Pero, para hindi na tayo mahirapan, simplify na natin siya. I-round up na natin siya. Gawin na natin siya 16. So again, ita-times lang natin to sila sa kanilang subscript. Ano nga ba uli ang subscript ng nakakalagay dito? Ano nga dito subscript ng potassium or yung K? Obviously, it's 2. So that's times 2. Ano nga uli ang subscript ng chromium or yung CR? CR 2. Tapos, ano nga uli ang subscript ng oxygen? 7. So, dito, pag times lang uli natin, para may pagkahirap na to, kaya kakalculate ko dito. So, para sa ating potassium, 39.098 times 2, 78.196. 196. Next naman, si chromium, 51.996. Okay, 51.996 times 2. 103.992. At si oxygen, 16 times 7, 100, dito na, 112. Wala siyang, decimal. So, pag-plusin lang natin yan silang lahat para makuha natin ang molecular mass. 78.196 plus 103.992 plus 112 or 12, 112. So siya ay 294.188. So again, ito yung pinaka-final answer natin. Siya ang molecular mass. Yan, ganyan lang yung kadali. Wait lang, check ko lang kung tama talaga. 196 plus 103.992 plus 112. Yan. 294.188. Yan ang sagot. So, last example. What if naman ay yung ating chemical compound or yung, should we say, yung ating molecular formula ay merong 4 na elements. Madali lang yan. For our last example, di ko alam kung tama to. I think it's thiurine. Thiurine or thiuri. Kung ano man yan. Basta kanyang chemical compound or should we say yung kanyang molecular formula pala ay CH4N 2S. So, kukunin lang uli natin. Yun lang din ulit. Kunin lang natin ang kanilang molecular mass. So again, bilangin lang natin ilan silang elements. So meron tayo dito carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. So ilapat lang natin dito sa molar mass. Ilan natin ang 4 na sets ng molar mass. So M. Yan. Wala pa. Wait, mali. Yan. So,
Ano nga ba ang molar mass? Ano nga ba ang molar mass ng carbon? Siya ay 12.011. Ang hydrogen ay 1.008. Ang nitrogen ay, ano nga ba nitrogen? 14.007. Tapos ang sulfur, balay. Tapos ang sulfur ay 32.06. So, kunin lang uli natin subscript nila. Ano nga ba ang subscript ng carbon? Automatically, obviously, it is 1. Ang hydrogen, 4. Ang nitrogen, clearly, 2. Nitrogen. And the sulfur, malinaw naman na siya ay 1. Again, so, pag-times lang natin sila. Si carbon at si sulfur, obviously, ulitin lang natin sila. Sila ay 12.011. At si hydrogen ay 4.032. Si nitrogen ay 28.014. Tapos, si sulfur ay 32 or 32.06. So again, calculate lang natin sila. At parang may nalimutan pala ako idagdag sa mga nakaraan na examples, lalo na dito. Nalimutan ko lang idagdag isang small detail. Napaka-importante pala ng detalye na yan. Dagdag nyo na lang doon sa inyong report. So, 12.011 plus 4.032 plus 28.014 plus 32.06. So, ang value natin ay 76.117. So, 76. Wait, adjust natin. Ito nga pala yung detalye. Nung nalimutan ko, 76.117 grams per mole. Tas actually, dapat dito din, may mga grams per mole tayo dito. So, ito ilagay na natin. Grams per mole. Grams per mole. Grams per mole. And grams per mole. Pati na din dito. Grams per mole. Grams per mole. 14.6. Grams per mole. Oh. 32.06 grams per mole. Yan. Doon sa mga ibang examples, dapat may mga ganyan yan. Pasensya na at nalimutan ko. So again, ito yung ating sagot. Pero hindi pa to yung final. Bakit? Kasi ang rule sa chemistry daw, narinig ko lang, ayon dun kay, kung sino man yung napanood ko ng video, super chem,
chemist yata ang pangalan niya. Kung ilang digit ang nandito, yun din dapat ang bilang ng digits dun sa decimal point. Ibig sabihin, kung ito'y dalawa, dapat dalawa lang din to. Kung ito'y tatlo, kailangan tatlo sila. Pero as far as you can see, or obviously, itong decimal point natin ay 3 digits. So, kailangan nating i-round off itong si 7 kay 1. So, mangyayari, siya ay magiging 76.12 grams per mole. At ito, ang ating final answer. So, itong video na to ay ito na yung ire-report nyo. Malinaw. Para malinaw na din yung inyo ire-report. Kung gusto nyo naman magdagdag, pwede naman. I-clarify nyo na lang din kung ano naman. Kung kayo may nalilito, gano'n. Basta itong explanation na to, nandyan na. Kung meron man kayong mga tanong pa, i-check nyo na lang ako. Okay? So, that's for it para sa first report natin. Calculating molecular formula given molar mass. Okay?